Sa labas ng itim na kurtina ng hangin at ulan, isang pinaghihigpitang lugar na nababalutan ng dambuhalang maitim na buhawi, biglang may dumating na dalawang sasakyan sa kanilang kinatatayuan. Nagulat si Fang Yi at napatanong kung sino ang dumating. Ipinakilala ni Zhao Lan ang isang grupo ng mga bagong dating, ipinaliwanag niyang sila ay mga piling pioneer mula sa punong tanggapan sa Shen City at Heishi City. Ayon sa kanya, ang mga bagong dating na ito ay katulad niya, mga nangungunang henyo sa antas ng 3 Star Spirit Creation Realm, na inaasahang maabot ang Jingang Realm sa lalong madaling panahon. Sila ang pinaka-natatanging mga tagapagtaguyod sa mga restricted zone o mga anomalyado na kaganapan. Isang lalaking may asul na buhok ang humingi ng paumanhin kay Zhao Lan sa pagiging huli nila at nagpakilalang Wang Lan, ang bagong kapitan ng Heishi City at isang 3-star water attribute pioneer. Pinakilala sa tabi niya ang lalaking may matinik na buhok na si Song Yiming, isang elite pioneer mula sa Shen City na may makapangyarihang dobling kapangyarihan ng hangin at apoy. Hinarap ni Zhao Lan ang grupo at pinaalalahanan ng lahat tungkol sa mga patakaran sa loob ng pinaghihigpitang lugar. Hinamon niya silang gamitin ang sarili nilang kakayahan upang mabasag ang madilim na kurtina at makapasok sa zona. Tahimik lamang na nakatayo si Fang Yi habang napapansin ang dalawang bagong kapitan na nakatitig sa kanya. Umismed si Song Yiming, hindi humanga kay Fang Yi. Sabik na patunayan ang sarili, humakbang siya pasulong at sinabing siya ang mauuna. Hinugot niya ang malaking talam mula sa kanyang likod, handang ipakita ang kanyang kapangyarihan habang pinapaalab ang kanyang enerhiya. Sa isip niya, kalahati ng dahilan kung bakit niya tinanggap ang misyong ito ay dahil sa Sealer. Narinig niya ang mga bulong-bulungan tungkol sa bihirang yang attribute ni Fang Yi at nais niyang ihambing ang sarili niyang lakas. Sumiklab ang apoy mula sa kanyang katawan habang tumalon siya sa ere. Pinaga niya ang kanyang dobleng kapangyarihan, pinagsama niya ang bughaw na enerhiya ng hangin at ang nagliliyab niyang espada ng apoy. Ipinagmamalaking siya ang may pinakadalisay na fire attribute at ginagamit ang hangin upang itulak ito sa sukdulan. Sa isang malakas na pag-ugoy, pinakawalan niya ang alon ng apoy at hangin laban sa madilim na harang. Pagkatapos, napaisip siya at inihambing ang agwat ng kanyang lakas kumpara sa Sealer. Napansin ni Zhao Lan na tunay ngang henyo si Song Yiming, na napaabot sa rurok ang kanyang dalawang attribute. Lumapag si Song Yiming habang ang enerhiya ng kanyang atake ay lumikha ng landas. Pinagmalaki siya ni Zhao Lan nagsabing ginagaya lamang ng madilim na harang ang masamang panahon, at para kay Song Yiming madali niya itong nabasag. Sunod namang kumilos si Wang Lan, pinaganya niya ang kanyang lakas espiritual at lumikha na bughaw na anyong tubig na parang payong. Habang sumugod siya sa maitim na bagyo, bumuo siya ng proteksyon na payong na tubig sa paligid niya. Ipinaliwanag ni Zhao Lan na gamit ang kanyang depensibong kakayahan upang malampasan ang malupit na kapaligiran at nakarating na ito sa masterful level. Sa loob ng umiikot na kadiliman, maliwanag na kumikislap ang pananggang tubig na payong. Pagpasok niya sa loob, nararamdaman ni Wang Lan ang nakakatakot na presyon ng madilim na klima. Napagtanto niyang kung pumunta siya rito kaagad matapos maabot ang 3 Star Spirit Creation Realm, maaaring namatay na siya. Tumingala siya nang may pagtataka, iniisip kung paano maaaring magsabay na umiral ang Yang Attribute at Dark Attribute. Sa kanyang harapan, umiikot sa kalangitan ang dambuhalang puyo ng magkasalungat na enerhiya. Humawak si Song Yiming ng kaunting madilim na enerhiya at napansin na ito ay malamig at tila itinataboy ang katawan ng tao, kalimutan ng tungkol sa pagsakop nito nang hindi naapektuhan ay sapat na. Nag-aalala si Wang Lan at inisip na marahil kayang tiisin ni Song Yiming ang presyon dahil likas na malapit ang kanyang fire attribute sa Yang attribute. Binanggit niya na hindi siya naging komportable nang dumaan siya sa kurtina kanina, ngayon lamang niya naalala ang tungkol sa chismis ukol sa Sealer. Sinabi ni Song Yiming na nais din niyang makita kung gaano talaga siya kagaling. Ilang sandali lamang ang lumipas nang biglang sumabog ang isang gintong kidlat na enerhiya. Nakaramdam sila ng panganib, napilitan sina Wang Lan at Song Yiming na umiwas. Pinanood ni Wang Lan ang ginintoang anyo na dumaan na parang kidlat, nanginginig ng makilala ang dalisay na Yang attribute. Nilaslas ni Fang Yi ang harang-harang at lumikha ng napakalaking siwang ng liwanag sa labas. Casual siyang tumayo sa tabi ni Zhao Lan at binati ang iba, sinabing matagal na silang naghihintay. Napakalakas ng kanyang presensya habang tahimik na pinapanood ni Zhao Lan ang kanilang reaksyon. Napatitig sina Song Yiming at Wang Lan sa kanya ng lubos na pagkabigla, hindi makapaniwalang ganoon kadali para sa Sealer na lampasan ang nakamamatay na harang. Tinanong ni Song Yiming kung paano niya napapanatiling nakabuka ang itim na kurtina ng hangin at ulan. Nagpalabas si Fang Yi ng isang bola ng ginintoang enerhiya at kalmadong ipinaliwanag na simple lamang yun,
hanggat gumagamit ng Yang attribute na mas malakas kaysa sa nakapaligid na Dark attribute, maaaring suplen ng kadiliman. Inamin niyang malaki ang konsumo nito sa lakas espiritual, ngunit mapananatili ito kung sapat ang reserba. Samantala, nainis na inisip si Song Yiming na tinatawag lang ni Fang Yi na simple ang ganoong gawa. Napaisip si Wang Lan kung nasa parehong antas nga ba sila ni Fang Yi, ngunit napagtanto niya na madaling sabihin yun, ngunit upang maisakatuparan ay kailangan niya ng isang taong kasing lakas ni Elder Wu. Ngumiti si Zhao Lan at sinabing masasanay din sila, dahil bawat henyo na pioneer ay nagugulat sa kakayahan ni Fang Yi. Ngumiti lamang si Fang Yi, hindi naaapektuhan ang kanilang pagkabigla. Biglang nagbigay ng babala ang sistema, may lumitaw na pinagmumulan ng polusyon at isang A-level dark anomaly. Nagsimulang yumanig ng marahas ang lupa, mukhang sabik si Song Yiming at sinabing kung A-level anomaly lang na may dark attribute, nais niyang subukang labanan ito. Sa pangunguna ni Fang Yi, nagmadali ang grupo patungo sa pinagmulan ng kaguluhan. Sa unahan nila, 3 misteryosong figure ang lumabas mula sa isang kuweba. Kumitid ang mga mata ni Fang Yi at agad niyang nakilalang ang mga taong ito ay mula sa Country B. Nagulat sina Zhao Lan at Song Yiming nang makakita ng iba roon, napagtanto ni Zhao Lan na nawasak na ng mga estranghero ang anomaly, isinigaw niyang walang ibang autorisadong pioneer para sa araw na yun, at nagpasya siyang ang mga ito ay mga palihim na nakapasok. Iginiit ni Zhao Lan na alamin kung sino sila at paano sila nakapasok. Matapang na tumayo ang 3 nanghihimasok, ngumiti ng may kayabangan ang blonde at nagpakilalang sila ay mga pioneer mula sa Country B na narito upang magsanay. Galit na galit si Song Yiming at sumigaw na teritoryo ito ng Xia Nation at wala silang karapatang pumasok sa pinaghihigpitang lugar ng walang pahintulot. Sinuportahan siya ni Zhao Lan at inutusang umalis ang mga ito, ngunit nanatiling nakatayo ang mga intruder, sinabi ng blonde na nagbago na ang panahon. Mayabang niyang idiniklara na kung hindi kukunin ng mga taga-Xia ang mga yaman dito, sila na ang kukuha. Ipinagmalaki niyang may karapatan sila dahil naniniwala silang mas malakas sila kaysa sa koponan ng Xia. Nang narinig ito, humakbang si Fang Yi at tinapik niya si Zhao Lan sa balikat, kalmadong tinanong ang mga intruder kung naniniwala ba talaga silang ang mga oportunidad ay para lamang sa malalakas. Habang tinitingnan ni Fang Yi ang 3, naramdaman niyang itinatago ng mga ito ang kanilang aura, gayunman, ramdam niyang mas mataas ang kanilang realm kumpara kina Zhao Lan at Song Yiming, dahil dito, napagtanto niya na napaka-arogante ng bansabi sa pagpapadala ng kanilang mga piling pioneer upang palihim na pasukin ang critical na restricted zone ng Xia, na unawaan niyang sinusubukan nilang magsimula ng digmaan. Tinitigan sila ni Fang Yi ng may malamig at nakakatakot na ngiti, at sinabing kung lakas ang batas, maaari na silang lumayas. Habang kinakaharap ni Fang Yi ang mga ito, sinubukan ni Zhao Lan na iulat ang sitwasyon sa punong tanggapan, ngunit biglang umatake ang mga kalaban kaya naging alerto sila. Nagpakawala ang blonde ng bugso ng berdeng enerhiya at sumigaw na tinanggihan nila ang kanyang magalang na alok. Nabigla sina Song Yiming at Wang Lan nang mapagtantong taglay ng kalaban ang bihira at mapanganib na dark attribute. Tumawa ang blonde at ipinahayag na ang kapaligirang may dark attribute ang kanyang perpektong larangan. Sinuri ni Zhao Lan ang nakasusulasok na enerhiya at napagtantong isa itong nether poison attribute na nagmula sa nabubulok na mga bangkay. Nabahala si Wang Lan na inisip kung ano ang balak nilang gawin. Nagpanik siya at sumigaw na winasak ng pag-atake ang lahat ng kanilang communication device, kaya naputol sila sa labas. Napagtanto ni Fang Yi na balak silang patayin ng mga intruder at patahimikin. Hindi na naghintay si Song Yiming at sumugod gamit ang kanyang nagliliyab na espada. Sumigaw siya na kung hindi nila kayang sipsipin ng dark attribute, dapat nila itong wasakin. Sinubukan siyang pigilan ni Wang Lan, ngunit hindi niya ito pinansin. Nagpakawala si Song Yiming ng napakalaking bowl ang apoy laban sa kalaban, ngunit hindi ito umubra gaya ng inaasahan niya. Sinipsip ng berdeng nether poison energy ang apoy, dahilan upang sumabog ng marahas ang fireball at magpadala ng shockwave pabalik sa kanya, napatigil siya sa pagkabigla na nabigo ang kanyang atake. Ang pagsabog ay nagpasimula ng malakas na ganti na pag-atake, isang alon ng berdeng enerhiya ang ramagasa patungo sa koponan ng Xia. Sumigaw ng babala si Zhao Lan habang papalapit ang nakamamatay na hamog. Lubos silang pinalibutan ng berdeng enerhiya, sa tamang sandali, kumilos si Wang Lan at lumikha ng malaking bughaw na pananggang tubig upang protektahan ang grupo. Habang tensyonado ang kanyang mga kasama sa loob ng harang, nanatiling kalmado si Fang Yi, habang inoobserbahan ang kapangyarihan ng kalaban ng walang takot.
Lalong tumindi ang labanan ng atakihin ng Blonde mula sa Country B ang pananggang tubig ni Wang Lan, isang napakalaking aninong kuko ang PAM unit sa depensa. Humakbang si Fang Yi at inutusang maghiwa-hiwalay ang grupo. Pinakawalan niya ang malakas na hiwa ng ginintoang enerhiya, hiniwa ang madilim na kamay at itinulak paatras ang kalaban. Nagulat ang Blonde nang mapigilan ang kanyang atake, ngunit agad siyang nakabawi at lumutang sa ere. Kinutya niya si Fang Yi bilang isang Fire Attribute Pioneer mula sa Xia Nation, na susunod hindi na siya suswertehin, nagbabala na mas wala pang silbi ang kanyang mga kasama. Napatahimik si Fang Yi at napaisip sandali, napalingon siya nang biglang sumulpot mula sa mga anino ang madilim na berdeng mga baging, bumalat kina Zhao Wang Lan, at Song Yiming, at ikinulong sila sa nakakaagnas na hamog. Sumigaw si Zhao kay Fang Yi na mag-ingat, sinasabing itinatago ng kalaban ang kanyang tunay na lakas at nasa hindi bababa sa ikalawang antas ng Jingang Realm. Nang makitang nabitag niya ang mga pioneer, tumawa ng baliw ang Blonde. Samantala, sa labas ng pinaghihigpitang sona, walang magawa ang militar habang muling nagsara ang napakalaking itim na kurtina ng hangin at ulan, ikinulong ang koponan sa loob at nagpadala sila sa himpilan ng alert warning. Ang tauhan ni Zhao Lan ay balisang nanood ng recording ng Blonde sa laptop at mapait na nagsabing totoo ang mga bulong-bulungan, may isang tao mula sa Country B ang nakaabot sa Dark Attribute. Sinuri niya ang video at napag-alamang bagaman hindi pa lubusang naisasakdal ng kalaban ang purong Dark Attribute, mayroon itong nakamamatay na sub-attribute na nagdudulot ng sugat na hindi naghihilom. Gayunpaman, sinabi ng B-Nation na matagal nang nagsasagawa ang Vanguard ng labis na malulupit na eksperimento, ang taong nakita sa footage ay maaaring resulta ng mga eksperimentong yun. Samantala nagmalaki ang Blonde na nalason na ang mga kasama ni Fang Yi at malapit na silang mabulok hanggang sa mamatay, at ang kanilang lakas espiritual ay magiging pagkain niya. Hiniling niyang sumama si Fang Yi sa dakilang Country B at maging bahagi niya. Kasabay nito tumawa siya habang umaatake patungo kay Fang Yi. Sa loob ng bitag, napangiwi si Zhao Lan dahil naramdaman niya ang matinding espiritual na presyon, ipinadala kasi ng Country B ang kanilang pinakamalakas na pioneer. Samantala, nabahala si Song Yiming at inutusan niya si Fang Yi na lumaban, sapagkat maaaring doon na sila mamatay. Biglang sumabog ang ginintoang apoy mula sa katawan ni Fang Yi, itinutulak paatras ang kadiliman, kinutya niya ang kalaban at tinanong kung hindi ba nito napapansin ang mahalagang bagay tungkol sa pagtutugma ng kanilang kapangyarihan. Pinaganya ni Fang Yi ang kanyang bonfire domain, lumilikha ng napakalaking globo ng ginintoang liwanag na nagtulak palayo sa nether poison, tinanong niya ang Blonde kung nagugulat ba ito na walang epekto sa kanya ang lason. Lubos na nalito ang Blonde, sa may kumpiyansang ngiti, pinakawalan ni Fang Yi ang napakalakas na agos ng apoy, hindi sa leader kundi sa dalawang tauhan nito sa lupa. Nagngit-ngit sa galit ang Blonde nang mabasag ang kanyang depensa at maging target ang kanyang mga tao. Tumalon si Fang Yi sa ere at tinukso ito, tinatanong kung hindi ba niya ililigtas ang kanyang mga tauhan. Tinawag ng Blonde na mayabang si Fang Yi at lumikha ng malaking globo ng siksik na lasong hamog, sumisigaw na habang tao si Fang Yi, hindi nito matatakasan ang kapangyarihan nito. Hindi pinansin ng banta, dumiretso si Fang Yi sa pag-atake at habang nababalutan siya ng gintong enerhiya sa paligid. Habang papalapit siya, nagbago ang ekspresyon ng Blonde tungo sa pagkabigla. Sa wakas ay nakilala ng Blonde ang tunay na kalikasan ng kapangyarihan ni Fang Yi. Sa takot, napagtanto niyang ito ay ang Yang Attribute, ang tanging bagay na kayang kumontra sa kanya. Itinaas ni Fang Yi ang kanyang nagliliyab na espada at inihayag ang kanyang atake, Heaven Fire Slash. Sa isang napakalakas na hampas, hiniwa niya ang depensa at katawan ng kalaban, at hinati sa dalawa ang Blonde na lalaki. Puno ng hindi paniniwala, hindi maunawaan ng Blonde kung paano nagawang makabisado ng isang tao ang kapangyarihang halos kapantay ng isang anomaly king. Napinsala ang kanyang katawan, nalito at lubusang natalo. Napanood ni na Song Yiming at Wang Lan ang lahat sa sukdulang pagkabigla. Umubo ng dugo ang Blonde ngunit tumangging mamatay, nabigla naman si Fang Yi sa kanyang nakikita. Gamit ang siksik na dark energy sa paligid, hinayla ng berdeng mga baging ang dalawang hati ng kanyang katawan upang pagdugtungin muli. Sumigaw siya na dahil napakayaman ng dark attribute sa lugar na ito, hindi siya kayang patayin ni Fang Yi. Napasigaw sa gulat si Song Yiming nang nakita niyang buhay pa ito habang pinapapanood nila ang nangyari sa itaas na pansin nilang umaasa ang kanilang kalaban sa sapat na dark attribute sa lugar na ito. Lumutang si Fang Yi sa ere na tila walang interes, nakita niya na napakahina ng nether poison attribute at napakababa ng kakayahan nitong magpagaling.
Nagpasya siyang hindi na kailangan ng kanyang ultimate move laban sa kalabang ito. Biglang napatingin ang blonde sa kanyang mga kamay nang may pagkalito, na pagtanto niyang tumigil ang kanyang regeneration. Sumigaw siya kung bakit hindi na siya naghihilom, na para bang may isang bagay na pumipigil sa kanyang nether poison. Pamitik si Fang Yi ng kanyang mga daliri, ang enerhiyang itinanim niya sa likuran ng kalaban ay marahas na sumabog sa isang bugso ng gininto ang liwanag, ganap na winasak ang blonde. Marahan siyang lumapag at naglakad palayo sa mga nasunog na labi ng kalaban, sinabi niyang nalutas na ang kanilang problema. Inunat niya ang kanyang kamay kina Wang Lan at Song Yiming, at pumilibot sa kanila ang kumikislap na bughaw na kidlat, tinatarget ang berdeng bakas ng lason sa kanilang mga katawan. Ipinaliwanag ni Fang Yi na inaalis niya ang Dark Attribute, dahilan upang mamangha ang dalawang pioneer. Tinapak din niya si Zhao Lan sa balikat at nilinis ang kanyang katawan, hindi makapaniwala si Zhao Lan na ganoon kadali niyang napatay ang isang pioneer ng Jingang Realm. Sa pagsusuri ni Fang Yi sa laban, napansin niyang hindi naabot ng blonde ang Jingang Realm sa normal na paraan dahil marumi at hindi dalisay ang kanyang lakas espiritual, naging kainahinala rin sa kanya na tila walang alam ang mga kalaban tungkol sa kanyang pag-iral. Inamin ni Zhao Lan na nalilito rin siya, ngunit naalala niya ang isang panloob na usap-usapan na ilang taon na ang nakaraan, hinarang ni Elder Wu ang isang kakaibang sakuna na sana'y tatama sa Country B, gamit ang sarili niyang katawan, ngunit wala silang konkretong ebidensya, kaya hindi ito kapanipaniwala. Naunawaan naman ito ni Fang Yi, dahil sa tingin niya ay hindi lubos na pinalabis ang haka-hakang iyon. Ipinaliwanag ni Zhao Lan na si Elder Wu ay isang haligi sa hanay ng mga pioneer ng Xia Nation at malamang na siya ang tunay na target. Idinagdag pa niya na ang B Nation ay matagal nang may alitan sa kanila. Ipinahayag naman ni Fang Yi na kung totoo yun, sa palagay niya ay hindi niya sinasadyang nakagawa ng mabuting bagay sa pamamagitan ng paghihiganti para kay Elder Wu. Gamaan ang atmosfera nang biglang sumigaw si Song Yiming sa tuwa. Idineklara na mula ngayon ay magsasabit siya ng larawan ng sealer sa tabi ng kanyang kama upang maging inspirasyon. Tinanong naman ni Wang Lan ang kanyang kasama ng seryoso kung tuluyan na ba itong nabaliw dahil sa Yang Attribute. Tinalikuran ni Fang Yi ang grupo at sinabing bagaman naalis na niya ang Dark Attribute sa kanila, hindi pa sila nasa sapat na kondisyon upang pumasok sa pinakagitna ng pinaghihigpitang zona. Inutusan niya si Zhao Lan na dalhin pabalik ang iba o hayaang magsanay na lamang sa panlabas na bahagi. Ibinunyag ni Fang Yi ang kanyang tunay na layunin, ang makita mismo ang tunay na anyo ng ubod ng pinaghihigpitang lugar. Kasabay nito, dahan-dahan siyang lumapit sa napakalaking Dark Attribute na umiikot sa paligid ng pasukan, habang kumikidlat ang dilaw at asul na enerhiya. Habang naglalakad si Fang Yi papasok sa bagyo, napatitig sina Zhao Lan, Song Yiming, at Wang Lan, na mamangha sa kanyang tapang. Hindi makapaniwala si Song Yiming, na pumunta lang siya ng ganun-ganun lang. Tinanong ni Wang Lan si Zhao Lan kung ano kaya ang tsansa nilang magtagumpay kung sila lamang. Mapait na ngumiti si Zhao Lan at inaming dati siyang pangunahing kandidato upang humalili kay Elder Wu, ngunit mula nang dumating ang sealer, tinanggap na niya ang pangalawang pwesto, naisip niyang nakapasok na rin sila sa Forbidden Zone, ngunit ang pagsipsip sa Ultimate Attribute sa loob nito ay tila isang pangarap lamang. Nabigla sina Song Yiming at Wang Lan na ganoon kalaki ang ipinagbago ng personalidad ng kanilang ipinagmamalaking leader, biglang kumaluskus ng marahas ang madilim na enerhiya sa kalangitan. Nagpanik si Song Yiming at sumigaw kung ano ang nangyayari. Nang maramdaman ng panganib, sumigaw si Zhao Lan sa kanyang mga kasama na umiwas. Hawak ng pinuno ang tablet at ngumisi ng masama, sinabi niyang wala siyang pakialam kung anong paraan ang gamitin nila basta magtagumpay lamang. Ipinahayag niya ang kasiyahan sa kanilang pakikipagtulungan at sabik siyang ibunyag ang tunay na mukha ng sealer. Alas 3 ng umaga sa isang lungsod, isang napakalaking pulang sinag ng liwanag ang bumagsak sa isang mataas na gusali. Sa bubong nito, tinapos ni Jiang Lu ang kanyang pagsasanay, napapalibutan ng umiikot na pulang apoy na aura. Nasiyahan siya sa kanyang pagsisikap at matagumpay na tumawa, ipinagdiriwang ang kanyang pag-angat sa 2-star Spirit Creation Realm. Puno ng kumpiyansa, nag-selfie si Jiang Lu at sabik na tingnan kung paano siya hinahangaan online dahil sa pinomenong kanyang nilikha. Ngunit nahagip ng kanyang pansin ang isang partikular na abiso. Nabasa niya ang ulat tungkol sa pag-angat ng sealer sa isang restricted area at ang ingay na dulot nito online. Namula siya sa paghanga nang mapagtantong muli na namang lumakas si Fang Yi. Dahil sa inspirasyon, kinuyam niya ang kanyang kamao ng may determinasyon. Kung ang isang henyo tulad ng sealer ay nagsisikap ng ganoon, hindi siya maaaring makontento sa isang maliit na pag-angat lamang.
Habang tinitingnan ng larawan ni Fang Yi sa buwan, naramdaman niyang sapat ang kanyang lakas upang sundan ang mga yapak nito. Kinabukasan sa lungsod ng Taytay City ay naglakad si Zhang Lu sa mga lansangan, at masiglang sumisigaw na sa wakas ay nakabalik na siya. Ilang sandali lamang ang lumipas nang biglang may dumating na isang babae. Nabigla siya nang bigla na lang siyang ginangga nito, na labis niyang ikinagulat. Dahil dito lumingon siya nang may inis at agresibong tinanong kung hindi ba siya tinuruan ng kanyang ina na mag-sorry sa isang tao na nabangga niya. Ibinaba ng babae ang kanyang salamin at magalang na humingi ng paumanhin. Ngunit sa likod ng mga lente, isang masalimuot na kumikislap na lilang marka ang umilo sa kanyang mata. Isang alon ng enerhiya ang damaloy kay Zhang Lu at bago pa siya makareaksyon, agad gumana ang teknik ng hypnosis, ang kanyang mga mata ay nagningning ng mapusyaw na lilang liwanag at tuluyang napasailalim sa kanyang kontrol. Isang mapanuyang ngiti ang sumili sa labi ng babae. Inutusan niya ang tulalang si Zhang Lu na sumunod sa kanya, sinasabing may taong naghahanap dito, na wala ng sariling kalooban, walang isip na nagtanong siya kung saan sila pupunta ngunit masuner ang sumunod. Habang inaayos niya ang kanyang sombrero, pabulong niyang binanggit ang pangalan ng kanyang organisasyon, ang Heaven's Choice Cult. Sa isip niya ay lumitaw ang kanilang himpilan, isang madilim at nakakatakot na katedral na itinuturing niyang banal na lupain. Naging seryoso ang kanyang ekspresyon habang inaakay ang bihag sa isang madilim na eskinita. Sa itaas ng mga gusali, may mga nakatalukbong na figurang tumatalon at lihim na nagbabantay sa kanila. Pinatatag niya ang kanyang misyon, ang makapasok sa Taytay City at huwag biguin ang pinunong tinatawag niyang ama. Nanumpa ang babae na gawing bagong teritoryo ng Heaven's Choice Cult ang base ni Fang Yi, at ipinahayag na malapit ng magningning ang kanilang kulto sa buong bansa. Nagising si Zhang Lu sa isang madilim at nakakatakot na lugar na tinatawag na Repentance Room sa punong tanggapan ng Heavenly Chosen Church sa Taytay City. Napasigaw siya sa sakit habang pinahihirapan, sumisigaw na hindi niya kilala ang taong tinatanong nila. Napagtanto niyang hindi niya makontrol ang sariling bibig at naalala ang kanyang pagkakahipnotismo, naunawaan niyang na brainwash siya. Sinusubukan ng malulupit na taong ito na pilitin siyang magsiwalat ng impormasyon tungkol sa magiging master niyang si Fang Yi. Sa kakaibang paraan, nakaramdam siya ng kaunting ginhawa dahil tunay na wala siyang alam. Sa isang engranding bulwagan, nagulat ang isang tauhan sa isang babaeng nakadamit madre, tinatanong kung nagsalita na ang bilanggo. Magalang itong humingi ng paumanhin sa pari at ipinaliwanag na kahit napilit niyang magsalita ang lalaki, tila masyado itong walang alam upang maging kapaki-pakinabang. Nag-alala ang pari, kinu-question kung karapat-dapat ba si Zhang Lu na maging pain. Nagpahayag siya ng pag-aalala na baka hindi iligtas ng sealer ang isang taong tulad nito. Ipinahayag ng babae na daw doblehin niya ang pagpapahirap, determinadong tapusin ang misyon ng pari. Sa opisina ng Taytay Spirit Association, magkatapat na nakaupo sina Fang Yi at Su Chengying kasama ang dalawang estranghero. Tinanong ni Su Chengying kung pumunta ba sila sa Taytay City upang humingi ng tulong sa paghahanap kay Zhang Lu. Ipinaliwanag ng isa sa mga lalaki, kaibigan ni Zhang Lu, na dumating ito sa lungsod upang hanapin ang sealer at maging alagad nito, ngunit bigla itong nawala pagdating pa lamang. Idinagdag ng lalaking may pulang buhok na nakatanggap sila ng impormasyon na si Zhang Lu ay dinukot ng isang misteryosong grupo na tinatawag na Heavenly Chosen Church. Nagulat sina Su Chengying at Fang Yi, nakilala ni Su Chengying ang pangalan bilang isang masamang kulto na sinusuportahan ng ilang puwersang pioneer. Inamin ng lalaking may pulang buhok na wala silang kumpiyansa na labanan ang ganoong kalakas na organisasyon, kaya sila lumapit kay Fang Yi para humingi ng tulong. Ipinaliwanag pa ni Su Chengying ang tungkol sa kalaban, isa itong grupo na kumokontra sa Spirit Association at dalubhasa sa mga pag-ataking pangkaisipan, gumagamit sila ng anyong ordinaryong simbahan upang makapasok sa karaniwang populasyon, at ang kanilang pangunahing himpilan ay nasa Swansea City, kung saan mayroon silang halos 1 milyong tagasunod. Bagamat sinubukan ng lokal na Spirit Association na sugpuin sila, nananatiling mailap ang kulto. Nabahala si Fang Yi nang mapagtantong kung nasa Swansea City ang punong himpilan ng kulto, ang kanilang presensya rito ay nangangahulugang nakapasok na sila sa Taytay City, agad sinabi ni Su Chengying na dapat niyang abisuhan ang asosasyon upang hanapin sila sa buong lungsod. Isang matalim na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Fang Yi habang ibinunyag ang kanyang conclusion. Napansin niyang palihim na nakapasok ang kulto at dinukot ang taong naghahanap sa kanya, napagtanto niyang ang Heavenly Chosen Church ay siya mismo ang tina-target. Tahimik siyang nag-isip, kung bumiyahe ang organisasyong ito ng libu-libong milya upang puntiryahin siya, magiging mahirap makahanap ng bakas kung sadyang nagtago sila.
Naging seryoso ang kanyang mukha, pinaghinalaan niyang panlilinlang lamang ang ideya na nais nilang sakupin ang Taytay City. Nagulat sina Su Chengying at ang lalaking may pulang buhok nang magsalita siya na panlilinlang ang lahat, kaya humingi si Fang Yi ng kumpirmasyon kung ang Xuanzi City ba ang lugar sa Jia Nation na may pinakamakaunting espiritual na anomalya sa kasalukuyan. Kinumpirma ito ni Su Chengying, ipinaliwanag na tanyag itong lugar para sa mga retirado at maraming tao roon ang hindi pa nga lubos na nakaalam na nagbago na ang mundo. Sinuri ni Fang Yi ang estratehiya ng kalaban, inisip niyang balak ng kulto na lumikha ng kalat-kalat na mahihinang punto sa Taytay City upang dahan-daang sakupin ito. Napagtanto niyang siya ang pinakamalaking hadlang sa kanilang plano. Bigla siyang tumayo at hininuha na malamang inilipat na ang nawawalang si Jiang Lu sa punong himpilan ng kulto sa Chuanxi City, sa halip na maghintay. Nagpa siya siyang maunang kumilos, inutusan niya ang kaibigan ni Jiang Lu na mag-book ng pinakaunang tiket papuntang Chuanxi City upang harapin sila ng direkta. Agad na pumayag ang dalawang lalaki na sumunod kay Lord Sealer. Sinabi naman ni Fang Yi kay Su Chengying na ipaalam sa kanyang mga nakatataas ang sitwasyon at magpatakbo ng kampanyang kontra kulto upang mapanatiling ligtas ang lungsod habang wala siya. Masaya itong pumayag. Habang naghahanda umalis, naisip ni Fang Yi na kailangang wasakin agad ang kultong ito. Aminado siyang nagulat siya na may ganito kalakas na grupo na umiiral doon. At bigla niyang naalala na ang kanyang tiyahin ay kasalukuyang nagre-retiro sa mismong lungsod na yon. Samantala, sa punong himpilan ng Heavenly Chosen Church sa Chuanxi City, isang tauhan ang lumapit sa kanilang pinuno at nagulat sa isang pari na ang Sealer at ang kanyang mga kasama ay papalipad na patungo sa lungsod. Ngumiti nang may kasamang panlilibak ang pinunong nakasuot ng puting kasuotang panrelihiyon. Nagulat siya na umepekto ang walang silbing pain at paparating si Fang Yi sa kanyang teritoryo. Ikinuyom niya ang kamao at dinurog ang enerhiyang nasa loob nito, nagpa siyang dapat nila itong salubungin ng maayos. Nagpatawag siya ng isang kumikislap na puting orasan at tinitigan yun ng may masamang ngiti, iniisip kung kaya ba niyang gawing kasangkapan ng kanyang simbahan ang isang makapangyarihang erehe. Binanggit niyang matitigas ang ulo ng mga erehe, ngunit tiniyak ng kanyang tauhan na wala siyang dapat ipag-alala. Sumang-ayon ang pari na may masamang ngiti, tumalikod habang sumisiklab ang madilim na lilang enerhiya sa kanyang katawan, at ipinahayag na iisa lamang ang kapalaran ng mga erehe, sunugin at tuluyang wasakin ang kanilang mga katawan. Sa paliparan ng Chuanxi, na tila payapa at tahimik, namangha si Fang Yi na patuloy pa ring may mga biyahe sa loob ng bansang Xia. Habang naglalakad sila sa terminal, ipinaliwanag ng isa niyang kasama na bihira na ang mga flight, at kung hindi dahil sa tulong ng Spirit Association sa pag-book ng tiket, malamang ay hindi sila nakarating. Kalaunan, sa isang tahimik na kakahuyan, tinanong ng kaibigan ni Jiang Lu si Lord Sealer kung saan sila susunod na pupunta. Sinabi ni Fang Yi na hindi nila kailangang pumunta kahit saan, kailangan lang nilang maghintay. Nagkatinginan ng dalawa, nagtataka sa di inaasahang utos. Itinaas ni Fang Yi ang isang daliri bilang hudyat ng katahimikan, sa matalim na tingin. Sinabi niyang makinig sila, nadama na niya ang presensya ng kalaban, ipinahayag niyang dumating na ang kanilang mga host. Mula sa manipis na hangin, lumitaw ang grupo ng mga nakatalukbong na figura at pinalibutan sila. Lumulutang ang mga ito sa ere, nakasuot ng madidilim na hood, balot ng benda ang mga mukha, at ang mga matay kumikislap ng hipnotikong lilang spiral. Agad nagbabala si Fang Yi sa kanyang mga kasama na mag-ingat. Ipinaalala niyang dalubhasa ang Heavenly Chosen Church sa mga pag-ataking pangkaisipan at inutusang huwag tititig ng direkta sa mga mata ng kalaban. Tumango ang lalaking may pulang buhok at ang kaibigan ni Zhang Lu, at pumwesto sa laban. Ngunit habang nakatuon si Fang Yi sa mga tauhan, isang figura ang lumitaw mula sa lilang hamog sa likuran niya. Ito ang misteryosong babae, lumulutang at nakasandal sa kanyang balikat, pabulong niyang tinukso si Fang Yi. Tinatanong kung bakit hindi niya ipinikit ang sariling mga mata gayong pinagbawalan niya ang iba. Inilabas ng babae ang kapangyarihan ng kanyang Spirit Creation Realm, nagningning ng matindi ang kanyang mga mata sa lila habang ginagamit ang teknik na Disarming Charm, tinukso niya ito. Tinatanong kung nais ba nitong sarilinin ang kanyang kagandahan, sinubukan niyang kontrolin ang isip ni Fang Yi, ngunit hindi ito naapektuhan. Isang nakakatakot na pulang liwanag ang nagsimulang magningning sa kanyang mata at ngumiti siya ng mapanganib. Tinanong niya ang babae kung talagang inakala nitong madadala siya ng ganoong simpleng panlilinlang. Sa likod ni Fang Yi, sa espiritual na dimensyon, bumukas ang isang napakalaking nakakatakot na pulang mata na nanaig sa lilang enerhiya ng babae. Ipinahayag ni Fang Yi na dahil siya ang unang naglakas loob na lumapit, nararapat lamang siyang gantimpalaan. Sinabi niyang kawili-wili sa kanya ang mga pioneer na gumagamit ng ilusyon.
Sa loob ng espiritual na larangang nilikha ng kanilang sagupaan, pinakawalan ni Fang Yi ang kanyang kapangyarihang pangkaisipan, ang Spirit Third Eye Technique. Napaatras sa takot ang babae mula sa Heaven's Chosen Cult, na biglang nalaman na bihasa rin ng sealer sa sining ng ilusyon, isang bagay na hindi nabanggit sa kanilang ulat. Muling nagpakalma ang babae at ngumisi, ipinahayag na ang ilusyon ang pinakamalakas na sandata ng kanilang kulto. Inilabas niya ang isang relo sa bulsa na kumikislap sa lilang liwanag, tinawag si Fang Yi na mababa at buong kumpiyansa ang umasa sa kapangyarihang ipinagkaloob ng kanyang ama. Sa loob ng sarili niyang ilusyon, inakala niyang nahati niya sa dalawa si Fang Yi. Ngunit nanatiling hindi nasaktan si Fang Yi, may mapagmataas ng ngiti sa labi. Hinamon niya itong magpatuloy, na nag-iwan sa babae ng labis na pagkabigla. Ngayon, si Fang Yi naman ang kikilos, binanggit niyang ang ganitong kasiglang kalaban ay perpektong pagsubok, isang napakalaking pulang esfer ng enerhiya na puno ng madidilim na espiritu ang lumitaw sa harap ng babae. Nilamon siya ng kapangyarihan ni Fang Yi, napasigaw habang ang ilusyon ay tila totoong-totoo at ang sarili niyang kakayahan ay nabigo. Mula sa kadiliman, humusbong ang mga tanikala at ipinako siya sa ibabaw ng naglalagablab na apoy. Sa desperasyon, sumigaw siyang isa siyang anak na pinili ng kanyang Diyos, hindi niya matanggap ang ganoong kahihiyang pagkatalo. Nakulong siya sa kadiliman, napapalibutan ng mapanirang pulang mga mata. Nabiyak ang kanyang kumpiyansa at unti-unting nabasag ang kanyang isipan sa ilalim ng matinding presyon. Nilamon ng ilusyon ang kanyang realidad, nagpanik siya at nakalimutan kung sino siya habang nagbabantang lumapit ang mga aninong halimaw. Bumaba si Fang Yi na parang isang hukom, napakalakas ng kanyang presensya, napagtanto ng babae na mahina ang kanyang kakayahan at kung lalaban pa siya, tiyak na mamamatay siya. Inutusan niya itong sabihin ang lahat ng nalalaman tungkol sa tunay na layunin ng Heaven's Chosen Cult. Nanginginig, ibinunyag ng babae na sinabi ng ama na dapat nilang alisin ang sealer upang makumpleto ang kanilang dakilang plano, pinilit pa siya ni Fang Yi na magbigay ng mas maraming detalye tungkol sa plano, pati ang lokasyon ng ama at ni Jiang Lu. Hirap magsalita, pautal-utal niyang sinabi na nasa altar ang mga ito, ngunit biglang nagbago ang kanyang ekspresyon sa takot, may restrictionong nakatanim sa kanyang isipan ang na-activate. Bago pa siya makapagsalita ng buo, isang nakamamatay na puwersa ang sumalakay mula sa loob niya. Agad siyang pinatahimik. Bumagsak ang kanyang katawan na wala ng buhay sa harap ni Fang Yi. Sa realidad, naglaho ang ilusyon, tinitigan ni Fang Yi ang bangkay at napagtantong na-activate nito ang isang ipinagbabawal na restriction mula sa ama, na hinuha niya na ang sinumang tagasunod na magtatangkang magbunyag ng sensitibong impormasyon ay agad pinapatay, muling nanahimik ang kagubatan. Habang naglalakad siya sa gitna ng bakas ng labanan, nakahandusay sa lupa ang kanyang mga kasamahan. Naramdaman niyang may nagmamasid sa kanya. Tumawag si Fang Yi sa nakatagong tagamasid, tinatanong kung sila rin ba ang pumatay sa sarili nilang tauhan. Biglang nagsilabasan ng mga miyembro ng kulto, umiikot ang lilang enerhiya sa paligid ng mga orasan na hawak nila. Galit nilang ipinahayag na huhulihin nila si Fang Yi upang sumikat ang kanilang kulto. Pinalibutan nila siya at nagbantang papatayin ang kanyang mga kasama kung hindi siya susuko. Umismed si Fang Yi at nagpatawag ng isang talim na yari sa purong apoy, sinabihan niya ito na hanggang pangarap na lang sila. Habang naghahanda siyang umatake, sinuri niya ang mga kalaban. Napansin niyang mataas ang antas ng kanilang kapangyarihan sa papel, ngunit mahina ang pundasyon, hangkag ang lakas nila. Nabigo, hinigpitan niya ang hawak sa kanyang espada ng apoy at sa isang napakalakas na hiwa ng makalangit na apoy, winasak niya ang kanilang depensa. Binanggit niyang kahabag-habag ang tunay nilang lakas sa labanan. Tinangay ng apoy ang mga kultista, nagsisigaw silang bumagsak at tuluyang natalo. Tumayo si Fang Yi sa ibabaw ng isa sa kanila, nakatutok ang kanyang espada. Nanginginig sa takot ang kultista nang mapagtantong napakalaki ng agwat ng kanilang lakas. Isang takot na tauhan ang lumapit, may hawak na kakaibang hugis itlog na salaming kumikislap sa lilang enerhiya. Pinagmasdan nito ni Fang Yi nang may pag-uusisa, nakadama ng presensya habang may madilim na aninong lumitaw sa loob nito. Isang tinig mula sa salamin ang kumausap sa sealer, sinasabing may hindi pagkakaunawaan, iginiit nitong na umiiral ang Heavenly Chosen Cult upang iligtas ang sangkatauhan at ipinagyabang na nalutas nila ang tatlong espiritual na anomalya sa Chuanxi City. Ipinahayag ng pinuno na kumpara sa kanilang banal na gawain, walang kakayahan ng Spirit Association. Tinawanan ni Fang Yi ang kanilang propaganda at sinabing huwag niyang paniwalaan ang sariling kasinungalingan. Kalmado niyang winasak ang kanilang argumento,
Itinuro na ang Swansea City ay isang ligtas na lugar na walang record ng mga sakuna mula sa halimaw, ibig sabihin, ang mga anomalya na sinasabi nilang inayos ay hindi naman talaga umiral. Inilantad ni Fang Yi ang kanilang pakana, lumilikha ang kulto ng peking problema upang makahikayat ng mga tagasunod at makalakam ng yaman para sa sariling paglinang, tinawag niyang kasuklam-suklam ang kanilang pamamaraan. Tumawa ng may pagmamataas ang babae sa loob ng salamin. Ipinakita niya ang tunay niyang kapangyarihan, ginawang sisidlan ng madilim na enerhiya ang simpleng relo sa bulsa. Sa galit, ipinahayag niyang mali ang pagkaunawa ni Fang Yi sa kanilang marangal na layunin at ang mga pioneer na tulad niya na isinasapanganib ang buhay para sa Spirit Association ay mga na-brainwash. Kinwestiyon niya ang loika ng pagprotekta sa mahihina, tinawag silang pabigat na dapat hayaang mamatay upang ang malalakas na pioneer ang mamuno. Nagbaluktot ang kanyang mukha sa panatikong sigaw na sila ay nasa maluwalhating landas ng ebolusyon. Hindi natinag, nagliyab ang espada ni Fang Yi na may kasamang asul na kidlat habang sumugod siya sa nakakasilaw na bilis. Napasigaw sa takot ang kultistang may hawak ng salamin, habang ang pinuno ay napatitig sa pagkabigla. Sa malamig na tinig, ipinahayag ni Fang Yi na kung naniniwala siyang dapat mamatay ang mahihina, siya ang unang dapat mawala. Iwinasiwas niya ang kanyang talam, isang malabong guhit ng apoy at kidlat, patungo sa kultista at sa salamin. Sa di makapaniwalang tanawin, hiniwa ng kanyang atake maging ang realidad mismo, binasag ang salamin at pinutol ang kanilang koneksyon. Napasigaw ang babae, hindi maunawaan kung paano niya nawasak ang kanilang sagradong kasangkapan. Napaurong ang babae nang bahagyang makaiwas sa apoy na hiwa. Sa pagkabigla, napagtanto niyang isa pala itong makapangyarihang ilusyon, hindi pisikal na pag-atake, naisip niyang muntik na siyang mabitag sa ilusyon ni Fang Yi at maswerte siyang wala roon ang tunay niyang katawan. Sa kanyang isipan, naranasan ng leader ng kulto na tinapos siya ni Fang Yi, na humila sa kanya papasok sa kanyang mental na mundo. Sa kabila ng pagiging ilusyon, nagkaroon pa rin siya ng totoong sugat, isang bitak ng lilang enerhiya ang lumitaw sa kanyang noo, patunay sa kakaibang kapangyarihan ni Fang Yi. Samantala, sa kagubatan, may isang kasapi ng kulto na may hawak na salamin na nagpapakita ng gulat na mukha ng kanilang leader at tumawa. Nagkomento ang babae na kahanga-hanga ang mga pamamaraan ni Fang Yi. Nang makabawi siya, ngumisi siya at sinabing napakalakas nito, at tinanong kung maaari ba silang mag-usap. Napansin ni Fang Yi na ang sugat sa kanyang noo ay hindi dugo, kundi tila nahawaan ng isang madilim na attributes, na pagpasyahan niyang hindi sapat ang lakas ng kanyang ilusyon upang mabitag siya mula sa malayo kung wala ang kanyang pisikal na katawan. Binigyan niya ito ng ultimatum, dapat umalis ang babae at ang kanyang kulto sa lungsod ng Chuanxi sa loob ng 3 araw, inisip ni Fang Yi na isang babala ito, at kung tatanggi siya, magkakaroon ng malaking hakbang pagkalipas ng 3 araw. Pagkatapos kumislap ang asul na enerhiyang elektriko sa kanyang kamay, inutusan niyang pakawalan ang taong kanilang dinakip, alam niyang hindi basta uurong ang kulto, kaya nagpasya siyang tingnan muna kung paano uusad ang sitwasyon. Ngumiti ang babae at pumayag sa kasunduan, sinabi niyang aatras ang Heaven's Chosen Cult mula sa lungsod ng Chuanxi at ibabalik ang kanyang kasama sa loob ng 3 araw, basta't makakaalis siya ng ligtas. Sa loob ng salamin, itinapon ng 2 kasapi ng kulto ang walang malay na si Zhang Lu sa sahig ng kanilang himpilan. Kalmadong tinanggap ni Fang Yi ang kanyang mga kondisyon, nang mabuo ang kasunduan, marahas na nagsara ang lilang portal. Nagpaalam ang leader ng kulto kay Fang Yi habang rumaragasa ang madilim na enerhiya. Naputol ang koneksyon, na nagdulot ng pagbalikwas ng enerhiya na lumamon sa mga natitirang tauhan, sumigaw sila sa kanilang ama upang iligtas sila, sapagkat para silang sinusunog hanggang kamatayan, ngunit nilamon sila ng enerhiya, samantala, pinrotektahan ni Fang Yi ang sarili gamit ang isang harang ng liwanag. Matapos ang labanan, hindi kinaya ng isa sa mga lalaki ang mental na pagod at napasigaw sa takot. Ibinaling ni Fang Yi ang kanyang atensyon sa mga kaibigan ni Zhang Lu. Upang mahimasmasan ang lalaki, sinampal niya ito at nagising mula sa pagkabigla. Kalmadong ipinaliwanag ni Fang Yi ang sitwasyon, tiniyak na hindi pangunahing target ng kaaway si Zhang Lu at malamang na ibabalik ito sa loob ng 3 araw, inutusan niya silang sumunod sa kanya papunta sa Chuanxi City Spirit Association. Habang handa na silang umalis, kinuha ni Fang Yi ang kanyang telepono. Inisip ni Fang Yi at nagpa siyang mas ligtas na hintayin munang matapos ang lahat bago tawagan ang kanyang tiyahin na nakatira sa lungsod. Dumating sila sa matayog na gusali ng Chuanxi City Spirit Association. Sa isang conference room, nakipagkita si Fang Yi sa mga lokal na opisyal, ang pinuno ng sangay, na nakontak ni Su Qingying,
ay nag-alok ng buong kooperasyon, tumanggi si Fang Yi sa direktang tulong sa labanan, kumpiyansang kaya niyang harapin mag-isa ang tinawag nilang Lord Father. Gayunpaman, itinuro niya ang mga kaibigan ni Jiang Luo at hiniling na alagaan muna sila ng asosasyon, dahil mga independent pioneer ang mga ito. Masayang pumayag ang pinuno ng sangay, biglang bumukas ang pinto at may isang kawani na nagmamadaling pumasok, sumisigaw na tingnan ng kanyang boss ang Pioneer Forum. Lumapit ito kay Fang Yi na halatang kinakabahan, paulit-ulit na humihingi ng paumanhin at nakikiusap na huwag niya itong damdamin, dahil may mga taong nagpapakalat ng negatibong emosyon laban sa kanya online. Hiniling ni Fang Yi na makita ang telepono, sa screen, nabasa niya ang dagsa ng mapanirang mga post, sinasabi roon na hindi karapat-dapat ang sealer na maging pinuno ng mga pioneer, inaakusahan siyang pumatay ng mga inosente at pagiging mayabang, may isang komento ang nakapansin ng kakaibang detalye, lahat ng hate posts ay nagmula sa mga IP address sa loob ng lungsod ng Chuanxi. Sa loob ng Spirit Association, magulo ang opisina. Ang lokal na nakatataas ay nasa telepono, sumisigaw ng mga utos na e-block ang lahat ng lokal na IP address sa pagpo-post, sa pangamba, napagtanto niyang kailangang linisin agad ang Heaven's Chosen Cult, kung hindi ay magiging napakalaking sakuna ito. Samantala, sa punong himpilan ng kulto, nangangaral ang leader sa kanyang mga tagasunod sa loob ng isang madilim na katedral, ipinahayag niyang nakita niya ang hinaharap kung saan ang mga pinili ay nakakulong sa isang hawla ng apoy. Binaluktot niya ang katotohanan, sinasabing ang kidlat at apoy na kanilang hinarap ay masamang hadlang na gawa ng kanilang mga kaaway. Sinabi niya sa mga pinili na tiisin nila ang hindi mabilang na paghihirap sa paglalakbay na ito, ang paghahanap sa landas ng mga pinili ay para sa pagliligtas sa mundo at pagbibigay rito ng muling pagsilang. Buong tatag niyang sinabi sa kanyang mga tagasunod, ipininta niya si Fang Yi bilang kontrabida, inaakusahan ang sealer na pumatay ng kanilang mga kasapi at idineklara na dapat nilang alisin ang masamang hadlang na ito. Umaksyon ang makinarya ng propaganda ng kulto. Isang higanteng hologram ang ipinalabas sa gilid ng isang matayog na gusali, ipinapakita ang manipuladong video ni Fang Yi na tila umaatake ng isang tao, na parabang isa siyang halimaw, nagbunyi ang mga tao sa ibaba para sa katarungan ng kulto. Umeepekto ang propaganda, isang napakalaking protesta ang pumuno sa mga lansangan, may mga mamamayang may dalang mga bandila na nagdedeklarang ang kulto ang tagapagligtas ng mundo at inaakusahan ng Spirit Association na ibinibigay ang lungsod sa mga demonyo. Nagtipon ang galit ng mga mamamayan sa labas ng gusali ng Spirit Association, sumisigaw na ang pananakit sa kulto ay katumbas ng pananakit sa lungsod. Sa itaas, nakatayo si Fang Yi sa tabi ng bintana, malamig ang ekspresyon habang pinagmamasdan ang mga mamamayang nalinlang. Sa loob ng opisina, mabigat ang atmosfera. Nakayuko ang pinuno ng sangay, hawak ang kanyang ulo, at nananaghoy na nawala na ng suporta ng publiko ang asosasyon. Lumapit siya kay Fang Yi at ipinaliwanag na bilang mga pioneer, hindi sila maaaring gumamit ng dahas laban sa ordinaryong sibilyan. Ngunit sinabi ni Fang Yi na huwag itong mag-alala, hindi naman siya umaasa ng malaki sa kanila sa simula pa lamang. Napagtanto ni Fang Yi na ginagamit ng kulto ang mga tao ng lungsod ng Chuanxi bilang mga sandata at bihag, ngunit para sa kanya, mga mumunting panlilinlang lamang ito. Mula sa ilalim ng kanyang hood, ngumisi ang leader ng Heavenly Chosen Church at tinukso ang sealer. Tinatanong kung nagustuhan ba nito ang kanyang regalo, idineklara niyang dahil ang lahat ng mamamayan ay kanyang mga puppet, kailangan munang sirain ang lungsod bago masira ang kulto. Nagpasya siyang umatras at inutusan ng kanyang mga tauhan na umalis at ibalik ang basura na kanilang dinakip, kunwaring maawin ang kanyang kulto. Isa sa kanyang mga tauhan ang naghagis ng isang katawan patungo sa galit na mamamayan sa ibaba. Sa pagbagsak nito, isang napakalakas na pagsabog ang yumanig sa gusali ng Spirit Association at nabasag ang mga bintana. Isang nakakasilaw na gininto ang liwanag ang sumabog, dahilan upang takpan ng mga tao ang kanilang mga mata at mapasigaw. Napalingon ang leader ng simbahan, naguguluhan, may hindi inaasahang nangyayari. Lumulutang si Fang Yi sa labas ng gusali, nababalutan ng nakakatakot na aura ng gininto ang apoy, malamig niyang pinaalalahanan sila na kung hindi sila umalis sa loob ng 3 araw, haharap sila sa mga kahihinatnan. Napatingala ang mga kultista, nagulat at nagtataka kung hindi ba siya natatakot na magdulot ng kaguluhan sa Sichuan City. Nagkamali ng kalkulasyon ng leader ng kulto, habang napapalibutan siya ng makapangyarihang enerhiya, napasigaw siya sa pagkadismaya, inaming dapat ay pinatay na niya kanina ang bihag. Tinanong niya kung wala ba talagang pakialam si Fang Yi sa mga buhay sa paligid nila. Tinawanan siya ni Fang Yi at sinabing may isang bagay siyang hindi alam,
ibinaba niya ang kanyang espada at ibinunyag na ang kanyang teknik ay sadyang idinisenyo upang kontrahin ang mga anomalya ng madilim na attribute. Nagulat ang babae nang tamaan ng napakalaking apoy na hiwa ang kanyang tauhan. Sa bilis ni Fang Yi, naglaho siya at muling lumitaw sa likuran nito. Nabigla ang babae nang ibagsak niya ang espada. Napilitan siyang magpatawag ng mahiwagang harang upang salagin ang mabigat na atake. Nagkanda daw sila sa isang deadlock. Tinitigan ni Fang Yi ang kanyang mga mata, ngumiti siya ng nakakatakot at nagtanong ng isang nakakakilabot na tanong na hindi siya tunay na tao. Nagbago ang ekspresyon ng babae sa pagkagulat. Bumukas ang bitak sa kanyang noo, kumikislap ng lilang liwanag, at inamin niyang kahangahangan na natuklasan niya ang katotohanan. Lumaki ang bitak at ibinunyag ang isang malaking, halimaw na lilang mata. Tinitigan niya ito pabalik at inaming walang makakatakas sa kanyang matalas na paningin, ganap na inilalantad ang kanyang hindi taong kalikasan. Itinaas ang isang depensibong harang, ngunit kasunod nito ay sumabog ang napakalaking alon ng dark energy. Ilang sandali lang isang dambuhalang pagsabog ng gintong enerhiya. Sa kabila ng kanilang depensa, sina Zhao Lan, Song Yiming, at Wang Lan ay tinangay palayo. Nag-iwan ng pagsabog ng malalaking bakas sa lupa. Sugatan at nakahandusay sa sunog na lupa, napagtanto ng tatlong pioneer na ito ang tunay na mukha ng ubod ng pinaghihigpitang Sona, isang nakakatakot na tanawin na tila higanteng nagliliyab na mata, kapareho ng mga larawang nakita nila mula sa satellite. Itinuro ni Zhao Lan na nasa unahan nila si Fang Yi, lumulutang sa gitna ng bagyo. Nakalutang ang kanyang katawan, hinihigop niya ang dark attribute. Tinitigan niya ang isang globo ng madilim na kapangyarihan sa kanyang kamay, naguguluhan sa kakaibang reaksyong kanyang nararamdaman. Napagtanto niyang ang dalawang magkasalungat na attribute, Yang at Dark, ay unti-unting nagsasanib upang maging isang bagong uri ng lakas espiritual. Umiikot ang dalawang enerhiya sa isang magulong puyo. Nagbigay ng babala ang sistema kay Fang Yi na may natukoy itong malaking pagbabago sa langit at lupa, dulot ng banggaan ng Yang at Dark attribute. Lalong tumindi ang reaksyon at tila nahahati ang katawan ni Fang Yi, habang ang kabila ay nagliliyab sa gininto ang liwanag. Inanunsyo ng sistema ang pagsilang ng isang ganap na bagong hindi kilalang attribute. Mahigpit na hinawakan ni Fang Yi ang matatag na pinagsanib na enerhiya. Agad nagsimulang mangalap ng datos ang sistema upang makabuo ng bagong teknik batay sa kapangyarihang ito. Nag-focus si Fang Yi at hinigop papasok sa kanyang ulo ang umiikot na puyo ng lila at itim na enerhiya, sinisipsip ang bagong attribute. Biglang nagliwanag ang kanyang mga mata sa nakakasilaw na puting liwanag. Kinumpirma ng sistema na nakakuha siya ng bagong teknik, ang Spirit Third Eye Technique, isang kapangyarihang kumokontrol sa walang hanggang pagbabago at nakikialam sa pagitan ng ilusyon at realidad. Biglang naglaho ang madilim na enerhiya sa bunganga ng hukay, tila sinipsip at pinatuyo ng puyo. Nagulat naman ang mga sundalo sa taas ng bangin. Natigilan si Song Yiming, iniisip kung nagsanib ba ang Dark attribute at Yang attribute upang lumikha ng isang halimaw. Napansin ni Zhao Lan na may kakaiba sa atmosfera at tinanong kung nararamdaman din yon ng iba. Napagtanto nilang bagamat nakakatakot tingnan ang bagong lakas espiritual na ito, wala na ang likas na pagtulak at takot na karaniwang dulot ng Dark attribute. Iminungkahi ni Wang Lan na maglinang sila gamit ang purong enerhiyang ito. Sumang-ayon si Zhao Lan at nahuwag na silang magsayang ng oras, kailangan nilang simulan ang cultivation. Ang tatlong pioneer ay umupo sa meditasyon sa loob ng mga proteksyong globo, sabik na makasipsip kahit kaunting bahagi ng mataas na antas na enerhiya. Samantala, sa labas ng pinaghihigpitang Sona, naguluhan ang mga tagamasid ng militar, naging matatag ang napakalalakas na energy readings, ngunit naglaho ang mga signal ng mga intruder mula sa Country B. Napagtanto ng mga sundalo na malamang ay nilipol na ng Sealer ang mga kalaban, naalala nila ang mga usap-usapan tungkol sa pagiging walang awa ni Fang Yi at nagpasyang nakuha ng mga intruder ang nararapat sa kanila. Agad silang nakipag-ugnayan sa punong tanggapan, gaman ng loob na nakapagtago sila ng video ebidensya ng mga kilos ng Country B upang magamit bilang baraha sa nalalapit na diplomatikong sigalot. Sa malayong punong tanggapan ng pinakamataas na military intelligence ng Country B, isang grupo ng mga lalaking nakaitim na suit ang nakatayong kinakabahan, isang blonde na lalaking ang malakas na hinampas ang mesa at sumigaw, hinihinging malaman kung ano ang nangyari sa kanilang pinakamalakas na pioneer. Ang leader ng Country B ay galit niyang tinanong kung paanong basta na lamang naglaho ang kanilang ahente. Isang lalaking may mahaba at kulot na abong buhok ang kalmadong nagsabing malamang ay patay na ang kanilang mga nawawalang tauhan. Sa madilim na ekspresyon, inamin niyang malaki ang kanilang pagkatalo at nalinlang sila ng Xia Nation.
Muling hinampas ng leader ng Country B ang mesa, hindi makapaniwalang natalo ng ganoon kadali ang kanilang pinakamalakas laban sa Sia Nation, binyantaan niya ang lalaking may abong buhok at inutusan itong bawiin ang lahat ng pakinabang mula sa Sia Nation, kung hindi ay puputulin niya ang lahat ng pondo ng kanilang organisasyon. Tinitigan siya ng lalaking may abong buhok ng may matalim at nakakatakot na tingin. Tiniyak niyang paghihigantihan nila ang insidenteng ito at pagbabayaran ng Sia Nation ng may tubo. Biglang sumabog mula sa kanyang katawan ang bugso ng berdeng lakas espiritual, ikinatakot ng mga gwardya. Tumayo siya at malamig na binalaan ng leader na bagamat isa siyang mamamayan ng Country B, hindi siya aso tulad ng mga bodyguard nito, sinabi niyang ayaw niyang binabantaan at umaasa siyang matatandaan yun ng leader. Nanatiling nakatayo ang leader at ang kanyang mga gwardya, nagyayelo sa takot at galit. Habang lumalakad palayo ang makapangyarihang pioneer, sumigaw ang leader na tatawagan niya agad ang mga pinuno ng Sia Nation at ipapakita sa kanila ang kapangyarihan ng kanilang mga pioneer. Sa isang madilim na pasilyo, tinanong ng lalaking may abong buhok ang kanyang mga tauhan tungkol sa resulta ng investigasyon. Dalawang figurang nakabalabal ng maitim ang sumunod sa kanya. Iniulat ng isa na hindi sila makapasok sa pinaghihigpitang sona ng Sia Nation at nabigo silang mahanap ang ikalawang batang Panginoon. Ipinaliwanag ng isa pang tauhan na malamang ay nasira ang tracking instrument sa loob ng katawan ng target, bagamat hindi nila maaalis ang posibilidad ng panghihimasok dulot ng malalaking pagbabago ng enerhiya. Namilipit sa puot ang mukha ng lalaking may abong buhok, napagtanto niyang totoo ang kanyang pagkatalo at nanumpang pagbabayaran ng Sia Nation. Samantala, lumulutang si Fang Yi sa gitna ng ubod ng pinaghihigpitang sona. Ibinigay ng sistema ang detalye ng kanyang bagong kakayahan, ang Spirit Turbid Eye Technique, isang makapangyarihang sining ng ilusyon na kayang hilahin ang anumang nilalang sa isang kaharian ng kawalan ng pag-asa. Ayon sa sistema, ang pinaka-nakakatakot na bahagi nito ay hindi na kailangan pang kumilos ni Fang Yi upang maikulong ang mga kalaban sa guni-guni hanggang sa mamatay ang mga ito. Lumapag si Fang Yi at naisip na tila napakadaling gamitin ang kapangyarihang ito. Ngunit sa sandaling dumikit ang kanyang mga paa sa lupa, isang matinding sakit ang kumalat sa kanyang katawan, nanigas siya habang nagwawala ang kanyang enerhiya. Lumuhad siya at marahas na umubo habang hirap ang kanyang katawan na kontrolin ang kapangyarihan. Pinunasan niya ang dugong tumulo sa kanyang labi at nagkomentong napakalakas ng madilim na kapangyarihan. Sumiklab ang madilim na lila na enerhiya sa kanyang katawan, napagtanto niyang kahit nakalikha siya ng bagong attribute, lumalaban pa rin ang enerhiya at nagdudulot ng matinding backlash. Sa kabila ng sakit, lumitaw sa mukha ni Fang Yi ang baluktot ngunit sabik ng ngiti. Interesado siya sa sitwasyon at inaming matagal na mula nang humarap siya sa ganitong kahirap na hamon. Sa loob ng isang silid-pulong ng Country B Pioneer League, tinatalakay ng mga miyembro ang kanilang pagkabigo sa kanilang eksperimento. Ang ultimong sandata ng bansa ay natalo lang ng bansang Sia. Hindi makapaniwala ang isa sa kanila na mayroon silang madilim na katangiang hindi kayang kontrolin ng sangkatauhan. Lubos nilang dinurog ang lahat ng mga pioneer sa buong mundo. At naisip niya na maaaring dulot ito ng mga side effect. Biglang pumasok ang leader na may abong buhok, dala ang nakakatakot na presensya, sinabing kakatapos lang ilang mag-usap tungkol sa dakilang plano ng Gamma. Walang pag-aatubili, pinakawalan niya ang kanyang kapangyarihan, inatake ng madidilim na aninong parang multo ang mga miyembro habang may panunuyang sinabi niyang tila may kakaiba silang pananaw. Inutusan niya ang isang takot na tauhan na magsilbing pain para sa kanilang susunod na eksperimento. Nagmamakaawa ang tauhan para sa awa, ngunit hindi ito pinansin ng leader. Tinanong siya ng kanyang tauhan kung nakapagdesisyon na ba siya. Ipinahayag niyang ang dating pinuno ay isang inutil, nanumpa siyang personal na ipapakita sa Sia Nation ang tunay na kapangyarihan nila. Sa loob ng Blue Star United Supreme Council Hall, mabigat ang atmosfera, isang kinatawan ang galit na nagdeklara na sumobra na ang Sia Nation. Ang sugo mula sa E-Federation ay formal na kinundi na ang Sia Nation dahil sa pagpatay sa mahalagang pioneer ng ibang bansa, iginiit na sa harap ng pandaigdigang sakuna, hindi dapat nagpapatayan ang mga bansa. Biglang umalingaw-ngaw ang malakas na tawa at may sumigaw ng, mabuti nga at napatay, ikinalaki ng mga kinatawan ang kanilang mga mata sa gulat. Pumasok si Elder Wu, ang commander ng Sia Nation, suot ang buong baluting pandigma. Tinitigan niya ang mga kinatawan ng may mapanuyang ekspresyon at tinanong kung bakit umiinom pa rin sila ng mineral water dahil sa panahong ito hindi ito malinis. Kaya inutusan ang kanyang mga tauhan na palitan ang kanilang inumin ng tsaa ng chrysanthemo, sinabing kailangan nilang pababain ang kanilang init sa loob at kumalma. Nagulat ang leader na may abong buhok nang makita si Elder Wu,
Ngunit mabilis niyang isinantabi ang pormalidad at humingi ng paliwanag kung bakit namatay ang kanilang makapangyarihang pioneer sa loob ng teritoryo ng Sia. Pinagmasdan niya si Elder Wu nang may pagdududa, iniisip kung paano ito nakabawi. Sumiklab ang gininto ang aura ni Elder Wu at umismad siya, tinatanong kung karapat-dapat ba ang leader na humingi ng paliwanag. Inakusahan niya ang mga pioneer ng Country B na sila ang unang umatake at ngayon nagpapanggap na biktima. Humingi ng ebidensya ang leader na may abong buhok, bagamat kinakain siya ng takot, kung tunay ngang nakabalik si Elder Wu sa kanyang rurok, nasa panganib na ang lahat ng kanilang plano. Kalmadong itinaas ni Elder Wu ang isang remote at sinabing kung ebidensya ang nais niya, yun mismo ang ibibigay niya. Sa screen sa likuran niya, ipinakita ang video ng blonde na leader at ng kanyang koponan, na nagpapatunay na ilegal na tumawid ang mga pioneer ng Country B upang magnakaw ng yaman. Isinalaysay ni Elder Wu na winasak ng mga intruder ang sarili nilang recording equipment ngunit napatay sila ng mga pioneer ng Zia bilang pagtatanggol sa sarili, ipinahayag niyang nararapat lamang mamatay ang mayayabang na intruder. Nabigla ang mga naroroon sa malinaw na ebidensya ng pagtataksil ng Country B. Matamang tinitigan ni Elder Wu ang leader na may abong buhok at sinipi ang kasabihang, ang gumagawa ng kasamaan ay siya ring magwawasak sa sarili, nagbabala siyang kung may iba pang bansa na magtatangkang magnakaw ng yaman ng Sia, haharapin nila ang parehong kapalaran. Sa galit, palihim na nagtipo ng leader na may abong buhok ng berdeng enerhiya sa kanyang kamay at naghanda ng sorpresang pag-atake. Ibinato niya ang 3 talam ng berdeng lakas espiritual diretso kay Elder Wu. Ngunit madaling hinarang ito ni Elder Wu gamit ang ginintoang harang at ibinalik ang enerhiya sa pinanggalingan nito. Tumama ang puwersa sa leader na may abong buhok at pinalipad siya paatras. Malakas na tumawa si Elder Wu at kinutya ang pag-atake bilang isang mumunting pakulo lamang. Bumagsak ang leader sa sahig at nagtakbuhan ang kanyang mga tauhan upang alalayan siya. Pinanood ni Elder Wu ang eksena ng may kasiyahan, iniisip si Fang Yi at kung ilan pang himala ang magagawa ng Sealer para sa Sia Nation. Samantala, sa pinaghihigpitang zona, umiikot ang napakalaking puyo ng madilim na enerhiya, nakatayo sina Zhao Wang Lan, at Song Yiming sa gilid at nagmamasid. Halatang nag-aalala si Zhao natatakot na baka nasa panganib ang Sealer sa loob ng mata ng bagyo. Mag-isa si Fang Yi sa gitna, biglang sumiklab ang kanyang mga mata sa gininto ang liwanag habang umabot sa sukdulan ang enerhiya sa loob niya. Sumigaw siya at isang napakalakas na bugso ng gininto ang kapangyarihan ang sumabog mula sa kanyang katawan. Nang hamupa ang pagsabog, naging madilim na lila ang aura sa paligid niya. Kinumpirma ng sistema na ganap nang naisama ang Spirit Third Eye Technique at hindi natatanggihan ng kanyang katawan ang Dark Attribute. Pinagdikit ni Fang Yi ang kanyang daliri at ngumiti ng may kumpiyansa, nagpasya siyang subukan ang bagong teknik at iniutos itong magbukas. Pagkatapos pinitik niya ito at nabiyak ang realidad sa hindi mabilang na lilang piraso, lumilikha ng magulong dimensyon. Tumingin siya sa paligid at napansin na ang mga piraso ay naglalaman ng mga imahe ng mga halimaw na dati niyang nakalaban. Napagtanto niyang ang mga ilusyon ay batay sa sarili niyang karanasan. Naisip niyang ang mga nakamamatay na engkwentro na nagpalakas sa kanya ay magiging isang impyerno para sa iba, ito ang magagawa ng kanyang bagong kapangyarihan. Habang naglalakad sa landas na nahahati sa yelo at lava, may naisip siyang bagong posibilidad. Kung pagsasamahin niya ang bagong teknik at ang 3 impyernong pagsubok ng Death Brand, mas magiging nakakatakot pa ito. Upang subukan, ipinatawag niya ang mga espiritu ng bughaw at nagliliyab na kahel na enerhiya. Marahas na umikot ang magkasalungat na kapangyarihan at bumuo ng puyo. Biglang iniulat ng sistema ang napakalaking pag-apaw ng lakas espiritual, malapit na siyang makalusot sa maalamat na Jingang Realm. Malakas na tinapak ni Fang Yi ang lupa at nabasag ito. Isang kumpiyansang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha habang tinatanggap ang biglaang pagsulong. Isang napakalakas na kidlat na bughaw ang bumagsak. Mula sa nakakasilaw na liwanag, lumitaw ang isang dambuhalang gininto ang baluting avatar. Tumalon si Fang Yi sa ere at sumugod diretso rito. Nagbanggaan ang kanilang mga atake sa isang nakakabulag na pagsabog, niyanig ang buong dimensyon. Sa labas, naramdaman nina Zhao at Song Yiming ang pag-uga ng enerhiya. Nanlaki ang mga mata ni Zhao at napabulalas na malapit nang makalusot si Fang Yi sa Jingang Realm at ganoon din si Song Yiming. Sumabog ang sagupaan sa napakalaking liwanag ng ginto at bughaw na kidlat. Matapos ang pagsabog, lumutang si Fang Yi sa ere, napapalibutan ng kumikislap na enerhiya. Mukha siyang kalmado ngunit bahagyang nagtataka, tinatanong kung yun na ba ang buong pagsubok.
Isang mapanilang ngiti ang kumalat sa kanyang mukha habang nagliliyab ang kanyang pulang mata, nagpasya siya naman ang lalaban pabalik. Sumalakay ang gininto ang avatar, ngunit tumindig si Fang Yi at hindi umurong, itinaas niya ang isang harang at pinakawalan ang kanyang walang hanggang madilim na mundo kasabay ng isang determinadong sigaw. Inilabas niya ang kanyang banal na teknik ng pagpatibay sa pamamagitan ng kulog. Tinipon niya ang napakalakas na kapangyarihang ito at naglunsad ng ganting atake, nagpapakawala ng napakalaking bugso ng asul na kidlat patungo sa gininto ang avatar. Tumama ang kidlat at nagdulot ng isang napakalakas na pagsabog na yumanig sa buong dimensyon. Kinumpirma ng sistema na isinasagawa na ang kanyang pag-angat ng antas, habang sinisipsip ni Fang Yi ang rumaragasang ginintuang at lilang kidlat, matagumpay niyang naabot ang unang antas ng kaharian ng Jingang Realm. Bumaba siya mula sa himpapawid na nababalutan ng ginintuang aura, bahagyang nagulat ngunit nasisiyahan na nakalampas siya sa kaharian ng Jingang Realm dito. Nagtipon siya ng napakalaking kapangyarihan sa kanyang kamay, at sa isang simpleng paghindayog ay pinakawalan niya ang mapanirang puwersa na nagpabasag sa mga nakapaligid na bato. Napakalakas ng impact kaya hirap tumayo sina Zhao Lan at Song Yiming, dinudurog sila ng bigat ng kanyang espiritual na kapangyarihan. Ang bagyong dulot ng kanyang pag-angat ay nagpalipad ng mga debris kung saan-saan, at nagulat ang sundalo sa hindi kalayuan nang masilayan nila ang isang napakalawak na bagyo. Kasabay nito, itinapon pa ang isang nakabaluting sasakyan sa tubig na parang laruan. Isang tagamasid na nagmomonitor ng sitwasyon ang nagulat ng ang datos ng enerhiya ay agad lumampas sa pinakamataas na limitasyon, hudyat ng isang malaking pagunlad. Habang pinagmamasdan ang gininto ang liwanag sa abot tanaw, napagtanto ng grupo na matagumpay na nakaangat ang sealer sa kaharian ng Jingang Realm, isa itong nakakatakot na eksena, kahit matapos tamaan ng napakaraming kidlat, nanatili pa ring buhay ang sealer. Nakatayo sila Zhao Lan sa gilid ng napakalaking bunganga ng lupa at napansin na halos maubos ang espiritual na enerhiya sa restricted area, halos lahat ay sinipsip ni Fang Yi, at kakaunting bahagi na lamang ang natira. Nagkomento si Wang Lan na tila isang hukay na walang katapusan, ngunit aminado si Zhao Lan mas mabuting mapasa kanya ang enerhiya kaysa manako pa ito ng mga kaaway mula sa bansa B. Lumapag ang tatlong pioneer malapit sa gitna ng pangyayari upang salubungin siya. Nabigla si Song Yiming sa presensyang kanyang naramdaman. Mula sa nakakasilaw na liwanag, naglakad palabas si Fang Yi na may aura na napakabigat, parang may bundok na bumabagsak sa kanila. Sa kabila ng presyon, masayang kumuha si Wang Lan ng litrato gamit ang kanyang telepono, balak itong gawing wallpaper upang pagpalain ang sarili niyang pag-angat, pinagpapawisan si Song Yiming, iniisip kung gaano nakalakas si Fang Yi. Lumabas siya mula sa gininto ang liwanag na kalmado ang anyo at casual na binati ang grupo, na parabang wala siyang nilikhang napakalaking bagyo ng enerhiya. Tumingin si Zhao Lan sa kanya nang may paghanga, kung dati ay isa siyang matalim na espada, ngayon ay isa na siyang banal na espada na nagniningning sa napakalaking kapangyarihan. Napaisip si Zhao Lan kung gaano kahirap para sa isang pioneer na malampasan ang kalahating hakbang patungo sa kaharian ng Jingang, ngunit sa napakaikling panahon ay napakalakas na agad ni Fang Yi. Ngumiti siya, iniisip na isa itong napakalaking sorpresa at tunay na biyaya para sa bansang Xia. Habang pinagmamasdan ang kanyang likuran, inilarawan niya ang hinaharap kung saan siya ay magniningning ng lubos, maniniwala siyang malapit na itong tumayo sa tabi ng kanyang guro na si Elder Wu, o baka malampasan pa ito. Samantala, sumabog ang balita online, kinumpirma ng mga ulat na muling nakaangat ang sealer sa kanlurang rehiyon ng bansang Xia. Bamaha ang mga komento ng mapagtanto ng mga tao na ang S-level restricted area ay halos naubos niya. Nagdiwang ang mga mamamayan sa pagkakaroon ng panibagong eksperto sa kaharian ng Jingang at pinuri ang kanilang bayani. Ngunit sa isang madilim na silid, may kamay na humipo sa screen na nagpapakita ng bunganga ng lupa habang may isang taong pabulong na nagmumura sa sealer ng may galit. Binalaan ng pinunong pioneer na may puti ang buhok ang iba pang nakatagong figura na kung patuloy pang lalakas si Fang Yi, magbubuklod ang bansang Xia at sisirain ang kanilang mga plano. Ipinahayag niyang oras na para kumilos sila. Naalala niya nang may galit kung paano sinira ng sealer ang kanilang plano sa Taytay City at nailigtas ito mula sa pagkawasak. Nangako siyang sa pagkakataong ito, walang makakatakas. Isang babaeng may mahahabang kuko ang lumapit at naglabas ng dalawang larawan ni Fang Yi. Ipinaliwanag niyang nahak ng kanyang mga tauhan ang Pioneer Mobile Database at nakuha ang mga larawang ito upang matuklasan ang tunay nitong pagkakakilanlan.